Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Noong nakaraang linggo, nakuha natin ang tungkol sa Sharia at saka ang fiqh. Tama? Nasabi natin na ang Sharia ay perpekto ito na mula sa Allah at ito ang kanyang batas. Tama? Ang Sharia na siyang dapat isabuhay ng isang Muslim dito sa mundo. Ang kanyang pamumuhay. Nakuha natin mga dalil sa Quran, sabi ng Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَاسِقُونَ وَظَالِمُونَ. Anong ibig sabihin nito? Ang aya na ito, sinabi ng Allah, ang sino man na hindi niya isabuhay, itaguyod, ipamuhay ang batas ng Sharia ng Allah dito sa kalupaan, sila, ano yung mga uri nila? Sila yung mga taong mga tumalikod, naging kafir. Mga fasik, sila yung mga taong mga mapanghimagsik. At zalimun na mga taong makasalanan. Ngayon, may tanong ako. Paano kung tayo ay mga Muslim sa isang lugar, halimbawa sa Pilipinas? Mga Muslim ngayon sa Pilipinas, more or less, more than 11 million na ngayon, di ba? Percentage ng population natin, 110 million. Sa ngayon, sa bagong census, ang mga Muslim, more or less 10 million. Okay? Ang mga Muslim, ang Sharia nila, o ang batas na kanilang isinasakatuparan ay batas ng gobyerno. Ang tanong dito, kasama ba tayo doon sa mga taong mga naging kafir, mga taong mga makasalanan, at mga taong mga mapaghimagsik? Hindi. Kasi yun ang tanong di ba? Yun ang sinabi ng Allah sa Quran. Ano? Hindi. Anong dalil mo? Kailangan magsabi ka ng dalil. Hindi ka pwede na magsalita na wala kang katibayan. Di ba? Pag sa korte o kahit anong gusto mong argumento mo, ganyan lang naman Pag anumang uri ng argumento, magbigay ka ng dalil. Kung tama ang dalil mo, katanggap-tanggap, panalo ka. Kung kwentong barbero lang, maraming mga barbero dyan na nagkukwento-kwento na. Di ba? Sabi niya, hindi. Ano pang sagot? Hindi rin. Sim-sim, sawa-sawa. Hindi rin. So, hindi sila mga kafir. Hindi sila mga zalim, makasalanan. Ano nga ang dalil? Where is dalil? Masya Allah. Maganda itong dalil na nabanggit ng kapatid natin. Fattaqullaha mastata'tum. Subhanallah. Yan ang batas ng Islam. Ipinag-uutos ang isang bagay, kung hindi nyo kakayanin, absuelto kayo. Hindi nyo kaya Di ba? Ang Hajj, lahat sa ating mga Muslim, wajib. Tama? Sa kanya, hindi wajib. Bakit? Walang pera. Pusoy. Bakit? Siya ay may sakit. Hindi siya wajib sa kanya. Hindi wajib sa kanya. Wajib sa atin, sa mga kamusliman, kung tayo ay nasa lugar na pamayanan na may sarili tayong sistema, sariling dawla. Halimbawa, sa atin, hindi naman. Autonomous region lang. Pinipili pa. At kung ano pang gusto ng gobyerno. Dahil hawak pa rin tayo ng gobyerno. So, ang sabi dito ng mga pantas, unawain mabuti kasi ito ang Islam. Mayroon tayong kinatawag na nahnu min aqaliyatil Islamiyah. Al-aqaliyatil Islamiyah, sila yung mga tao na mga Muslim na minority na namumuhay sa isang lugar ng mga kufar, ng mga hindi mananampalataya sa Allah. Ngayon, maski hindi nila ginawa yung Sharia ng Allah, ayon sa kakayanin nila, kung kakayanin nila, gawin nila. At yan naman ang dahilan kung bakit ang Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung mga MNLF, MILF, kung bakit nagkakaroon ng mga grupo na ganito, dahil gusto natin mabuhay na isabuhay ang Sharia ng Islam. Because we have our own laws. We have our own institution. And this is the Sharia of Allah that we have to govern within ourselves, di ba? Within ourselves. Pero hindi kaya dahil kakunti tayo. At nandun pa rin tayo sa pamunuan ng mga gobyerno.
So ang sabi ng mga pantas, walang problema na maski hindi nyo kinayanan na hindi nyo isinabuhay, importante, ang gobyerno na tumatayo sa inyo ay hindi siya nag-uutos ng mga paggawa na labag sa Islam. Ang Sharia ng Pilipinas, ang batas ng Pilipinas, tanong ko sa inyo, nagtuturo ba na tayo ay magtambal sa Allah o lumabas sa Islam? Wala, hindi ba? Wallahi, maswerte tayo mga kapatid ng mga Muslim, ng mga Pilipino doon sa Pilipinas. Hindi katulad ng China, hindi katulad ng mga Korea, hindi katulad ng mga ibang lugar. Pag nalaman ka na Muslim ka, na ipapractice mo yung religion mo, matindi ang kanilang mga pagsubok at hindi nila na ipapractice. Last year lang, kailan ba? Yun yung mga nakasama natin na pumunta sa Madina. Mga Chino na nakausap namin. Nandun tayo sa taas, di ba? Sabi nila, bago pa kami mag-Hajj o mag-Umrah, kailangan 2-3 years bago pa kami mag-apply. Tapos pag nag-apply pa kami, pipiliin pa yan. At hindi lahat papayagan ng gobyerno na makaalis. At kung hindi ka makalis, hindi ka makalis. Tapos ito pa yung bayad namin. Samantala tayong mga Muslim sa Pilipinas, mag-Hajj, Umrah, basta may pera ka, go, intaro, yalla, kaliwali, diretso. At walang pahirap sa atin, pero sa kanila mas matindi. Alhamdulillah. So tayo, bilang mga Muslim sa Pilipinas, kakaunti lang tayo, sumang-ayon tayo, makiisa tayo sa gobyerno ng Pilipinas, maski hindi ito Sharia ng Islam, as long na itong ang kanilang batas ay hindi tayo pinapahirapan, binibigyan tayo ng karapatan, mamuhay, isagawa ang ating reliyon at ang ating pananalita. Mayroon tayong mga madrasa, mayroon tayong mga masjid, mayroon tayong kahit anong gawin natin bilang pagmumuslim, maraming mga nagbabalik Islam. So nandyan pa rin ang pagkakaisa at pag-unawaan because we are in the form of government of democracy. Democracy, the majority wills, freedom of religion, freedom of speech, mass media, and everything. Kaya ito ngayon nangyari, kanina lang itong araw, may nangyaring bomba doon sa Mindanao State University na mga kababayan natin na mga Kristiyano na sila ay nagdarasal doon sa gymnasium. So hindi ibig sabihin ito ay tinitolerate ito ng Islam. Tayo na mga Muslim dapat ito ikundima. Kung sino ang may salarin, tama? Na gumawa niyan, maging Muslim ka man, maging ISIS ka man, maging Kristiyano ka man, kahit sino dapat lang managot sa batas. At agree tayo dyan. Kasi ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Ang Islam ay hindi inuutusan tayo na pumatay na kahit sino. No. So, kung sino yan, inihiling natin sa Allah na sana matapos ito, mabigyan ito ng hustisya. At naisabay pa dito sa mga lindol-lindol ngayon, dito sa Mindanao. So, protektahan nawa tayo ng Allah at ang ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, tandaan, ang Islam, ang kailangan ay islah. Ang ibig sabihin ng islah ay yung katahimikan, pagkakaisa, pag-uunawaan, at pag-intindi ng bawat isa. Hindi kahit kung anong gusto mo, yun ang mangyayari. Dahil kung gugustuhin ng Allah na lahat tayong tao sa mundo ay maging Muslim, pwede tayo maging Muslim. Di ba? Wa insya'Allah lahadahum jami'an. Kung gugustuhin ng Allah ay gagabayan ang lahat ng sangkatauhan na maging Muslim. Sabi rin ng Allah sa Quran, itong kaganda ng Islam, la ikraha fid din, there is no compulsion in religion. Walang sapilitan. Nakuha natin yan. Ilang beses na naipaliwanag natin. Sabi ng Allah sa Quran, afatukrihuna nasa hatta yakunu mu'minin aw hatta yu'minun bima na fi hadil ayah. Ikaw Muhammad o kayo na mga mananampalataya, kamumuhay niyo ba ang mga tao dahil hindi sila maniniwala sa Islam o maniniwala sa inyo? Sabi ng Allah, this is a challenge from Allah. Kung gugustuhin ng Allah, ay gagabayan ng lahat. Pero bakit hindi niya ginabayan? Bakit may Kristiyano, may mga Hudyo, may mga nagtatambal, may mga Muslim? Dahil susubukan tayo dito sa mundong ito. Tayong mga Muslim na nagabayan sa Islam at ikaw na nagbalik Islam, ang pagsubok sa iyo ng Allah, isa sa buhay mo ba, gagawin mo ba ang tunay na relihiyong Islam sa pamumuhay mo? Ikaw na Hudyo at Kristiyano at hindi mananampalataya sa Islam, ang pagsubok sa inyo, kayo ba ay bubuksan ninyo ang puso't isipan nyo na para tumanggap ng puwang na tamang katotohanan patungkol sa Islam? O mananatili kayong bulag at wala kayong pakialam sa katotohanan? Samantalang sinabi ni Jesu Kristo na
saliksikin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magpapabibigay sa inyo ng kalayaan. So, napakadali mga kapatid. Alhamdulillah, kung bakit natin ito kinukuha itong mga kaalaman sa Islam, dahil para magkaroon tayo ng tunay na pag-unawa. So, naintindihan natin nung nakaraang linggo ang tungkol sa Sharia na ito ay batas ng Allah. Nasabi natin, ang batas ng Allah ay perpekto na Sharia. Mula sa kanya, salita niya sa Quran. Ang Quran nag-uutos at nagbabawal. Ngayon, ang pagkaiba nila ng fiqh, ang fiqh ay ito ay sinasabi sa Arabic na al-fahm. Di ba? Pag sinabi mong faham, yun yung kinakain mo na faham doon na iniiyaw ng mga Pakistani at saka mga Afghani. Pero ito, bilha, kaya faham, ibig sabihin ay pag-unawa. Ngayon, ano ang pag-uunawaan dito? Tingnan nyo, al-fiqhu ma'nahu fahm. Okay? Ang Sharia nakuha natin sa lugatan na ibig sabihin ito yung daanan ng tubig. Na napaka-normal na ibig sabihin ito ang daanan na dapat lang doon dumaan na napaka-normal at yun ang gusto ng Allah. Ang tubig hindi mo mapipigilan kung saan dadaan yan. Ang Sharia ng Allah, ang batas ng Allah kung saan yun ang dapat ipamuhay ng mga tao dito sa mundo. Dahil ito siya ang lumikha sa atin. Ipamuhay mo to, matagumpay kayo. Dahil ito ay kabutihan ninyo. Hindi to makakadagdag sa kapangyarihan ng Allah. Para ito sa inyo, para kayo ay mamuhay ng katahimikan at makatotohanan. So ngayon, ang istilah, ibig sabihin, ang paliwanag patungkol dito sa fiqh ay unawain to mabuti mga kapatid. Ma'arifatu bil ahkami. Ma'arifa, ma'ana ma'arifa, ang sabi dito ng mga pantas, imma al-ilmu wa-dhannu. Okay. Al-ilm, bima'na al-idraku shay. Pagtuon, pag-aaral, panililiksik, at kaalaman doon sa isang bagay, doon sa isang mas'ala, doon sa kung ano ang pinag-uusapan. Ilm, kaalaman. Ano naman ang dhan? Pamaan na dhan? Hindi kabaligtaran. Ang dhan ay ito yung pag-aakala mo o thinking sa English. Diga, I think. Pag-iisip, pag-iinala, I think this is the way. Idea, opinion, di ba? So bakit na, kuro-kuro, very good. So ma'rifa, ito yung pagtuklas, o ito yung kaalaman, o ito rin ay hinala, o ito rin ay thinking, opinion. Dahil siyempre, ang pinag-uusapan na ngayon ay fiqh eh. So sinasabi natin, ang fiqh hindi ito perpekto. Di ba? Kasi ito ay istimbat ng mga ulama, pananaliksik ng mga ulama, na nagkakaiba-iba ng mga kuro-kuro at nagkakaiba-iba ng mga opinion. So pinagtipon-tipon lang ito. Kaya sinabi nila, maari ito ay ilmul yaqin, katotohanan na ilm, na totoo, na perpekto, na kaalaman sa Quran at sa Sunnah, at maari din ito ay hinala, o pag-iisip, o katang isip lamang, ayon doon sa kanilang pananaliksik. Nakuha ninyo, mga kapatid? Ma'arifatu bil ahkam wa dhan, doon sa ahkam. Wa ma ma'ana al-ahkam? Al-ahkamu al-syar'iyya. Mga hatol, mga batayan, mga pag-uutos, at mga pagbabawal. Di ba? Al-ahkam, mga hatol ng Sharia. Papasok na ngayon dito si Sharia. Hindi sinabi dito na al-ahkamu al-ahkamu ad-dawla. O di kaya yung batas ng isang lugar. No. Batas ng Islam ang pinag-uusapan dito. Ang fiqh. Di ba? So dito, pag-uusapan dito, ang kaalaman o ang kuro-kuro na tinipon na pananaliksik ng ijtihad ng mga pantas sa mga batas ng Islam. Al-amaliya. Papasok si al-amaliya. Wa ma ma'na amaliya? Mga gawa, mga kilos katulad na ang salah.
Katulad ng zakah, di ba? Al-Hajj, mga amal, mga gawain, mga ritual ang pinag-usapan. Di ba? Al-Amaliyah, mga gawain na ahkam. Na biadillatiha. Ito ang kagandaan nito. Hindi usapang barbero. Kasi ang sinabi dito, biadillatiha, na may mga mapuntok na mga dalil. Na may mga batayan na pinagkukuhanan. Ang Quran at saka Sunnah. Bas, khalas. Quran wa Sunnah. Dinagdag ng mga pantas ang qiyas at saka ijtihad. Ang qiyas, yung bagay na pag-uutos ng Allah na kinuha lang doon sa kanyang branch na kasing tulad niya. Kaya doon lumabas yun. So may mga dalil. Oo, pinag-uusapan natin ang kuro-kuro at mga opinyon at kaalaman, pero hindi sapat yun dahil mayroon tayong batayan ng mga dalil. Anong mga dalil? At tafsiliya. Tafsiliya, biba na detalyado. Detalyado. Tafsir. Di ba? Na pag-explaina ng mga pantas. So na napakaganda ng fiqh, mga kapatid. Wallahi. Napakaganda ng fiqh, lalo na pag naunawaan mo. Kasi pag hindi mo yan maunawaan, katulad ng mathematics, na pag hindi mo maunawaan, maski anong pagsagot mo dun sa mga kasagutan na yun, sa panghuli na sagot mo, mali pa rin. Hindi mo makukuha yung final na kasagutan. Kasi hindi mo naunawaan pa lang sa una. Pero pag naunawaan mo na, alam mo na kung bakit naging ganon. Kaya pala si Imam Shafi'i sa kanya ay yung pag nahawakan ka ng babae ay kailangan mag-ablution ka na. Sa ibang mga imam, hindi. Yung pag sa ikama, nagkaiba-iba. Diba? Ang mga pantas, patungkol dito sa mga hatol dito. Dahil sa pag-evolve ng sinasabing fiqh. Sa pag-unawa sa batas ng Islam. Pero kung titignan mo, iisa lang naman ang pagkukuhanan nito dahil lang syariah ng Allah. Nasaan yung tissue, bro? Burahin natin. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa sinasabi na asyariyatu al-taklifiyah. Ano yun? Ano yung taklifiyah? Al-ahkam, al-fiqhiyah at taklifiyah. O daw, itagalog nyo ito. Al-ahkam, al-fiqhiyah, at taklifiyah. At taklifiyah. ما معنى هذا؟ Ahkam, jamu hukum. Ito yung plural ng hukum. Mga batayan o mga hatol. Ayon. Ang mga hatol, saan? Sa pag-unawa. Usapin. At taklifiyah, mga kapatid, ay yung tao na ikaw ay mukallaf. Ibig sabihin, ikaw na pinag-uutusan. Ito ay mga hatol sa pag-unawa sa mga batas na kung saan ang tinutukoy dito ay ang tao na pinag-uutusan. Na direkta sa iyo. Na nararapat mong gawin. Tignan mo, sabi nila dito. Al-maqsud bil-hukmu taklifi huwa khitabu syar' al-muta'allaq bi-af'alil ibad bil-iqtida'i wa takhayyir. Allahu Akbar. Mashallah. Ito yung pag-uutos. Diretso mula sa Allah. Khitab. Ibig sabihin ng khitab, yaktubu alayka. Ikaw ang pinag-uutusan. Na ito ang pinag-uutusan tayo na mula sa Allah na ang ibig sabihin nito ay sa mga gawain ng alipin.
mga gawain. Anong mga gawain? Di ba ang buhay natin dito sa mundo, pagsamba? Di ba? Walang takas ang ginagawa ng Muslim. Anong mga pagsamba? May mga ahkam, may mga batas. Ano? Yung pag-aasawa, yung pagtatalak, yung pagnamatay yung tao, yung pagbibigay ng mga faraid. Di ba? Yung pagtitinda at pangangalakal. Di ba? Ipinagbabawal yung, subhanallah, mayroon pang hindi nakakaintindi sa ngayon. Sinabi niya, Ustad, pinagtatalo-talunan namin dito. Tama po ba na hindi ito haram? Sabi ko, anong hindi haram? Halimbawa, Ustad, nagbigay ako ng 10,000 na nagpautang. Pagkatapos, after 1 month, dadagdagan niya ng yung 1,000, gagawin niyang 1,100. So, sabi ko, haram yun. Pero sabi nila, hindi haram yan. Tama yan, dapat lang yan, dapat may dagdag. Tignan mo ang mga umbay, mga bumbay, yan ang ginagawa nila. Ibig sabihin, bibigyan kita ng libre, hindi mo ako patutubuin. So, hindi na kita papahiraman. Sabi ko, yan ang napakalaking riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Suratul Baqarah 256. Sinabi ng Allah na ginawa ng Allah na halal ang pagtitinda. Pwede kang mangalakal, bibiliin ko ito sa supermarket na 5 reals, tapos dahil sa pagod ko, serbisyo ko, ibibenta ko ng 6 reals. Walang problema yun. Pagtitinda yun. Pero wag mo sabihin sa akin, nauutang ka, tapos sabi ko, dagdagan mo. Na ibig sabihin, okay yun, haram. Kapatid, kung nakikinig ka, haram yun. At yung mga nagtatalo-talo, mga pawalo, wag kayo sumunod sa kanila. Dito sa Sharia ng Allah, ano bang sinabi dito ng Allah? Ano yung pinakaunang dalil natin? Diba? Sabi ng Allah, sa Suratul Jathiyah, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Wallahi, parang direct ito dito sa taong nagtatanong na ito. Pero ito direct kay Muhammad, indirect sa atin. Sabi ng Allah, talaga namin sa iyo, O Muhammad, ang sharia na mula sa iyong Allah, sa iyong Panginoon, ang mga batas na gusto niya, minal amr, na ito'y mga pag-utos. At fattabi'aha, sundan mo ito. Gawin nyo ito. Ito ang makakabuti sa inyo, ang batas ng Islam. Huwag yung, sabi ng Allah, wala tattabi ahwa, at huwag nyo sundan, ari-gari. Hindi ko alam, maranaw ba yung nagtanong? Huwag mo sundan yung mga pawalo na sinasabi nila na halal, yung magbigay ka ng additional. Sabi dito ng Allah, huwag nyo sundan yaong mga tao na walang alam. O mga sariling pagnanasa, o mga opinion ang sinusunod. Tayong mga Muslim, sinusunod natin Quran at saka Sunnah. Khalas, mafi. So ngayon, punta tayo dito sa al-ahkam al-fiqhiyya at taklifiyya. Ano yung mga hatol na mga batas sa pag-unawa sa mga pag-uutos? Ito sinabi dito ng mga pantas, ito ay 5 klase. Ha? Ilang klase? 3? 5, mashallah. Ano ang una? Sabi ay al-wajib. O, di ba? Ang isa sa ibig sabihin ng wajib ay fard. Isa rin sa ibig sabihin niya ay kataba. Kataba. Isa rin sa ibig sabihin niya ay amrun. Amr, pag-utos. Al-wajibu, nag-uutos ang Allah na ito ang gusto niya na mangyari sa anumang mga utos na gusto niya. Sumama ang al-wajib, sabi dito, al-wajibu, kullu maftaradallahu ala al-ibad wa yuthabu fa'iluhu wa yuaqibu tarikuhu. Ito yung mga pag-uutos ng Allah mula sa Quran at ganun din ang pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga pag-uutos niya, hinangon siya sa Quran o di kaya direkta na sinabi ng Allah sa kanya. Parehas lang yun. Pag-uutos ni Propeta Muhammad, pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ang sinong sunundan niya, si Propeta Muhammad ay tunay na nasunod niya ang Allah.
Hindi pwede na sundan mo lang ang Quran, tapos si pag-utos ni Propeta Muhammad, ang kanyang mga suna, kaliwali. La. Hindi ka kumpletong Muslim. Kailangan lahat, hindi mo yun mapapaghiwalay. Ngayon, wajib. Anong sinabi natin dito? Ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa ng mga mananampalataya na mukallif. Ang ibig sabihin ng mukallifun, ay yung tao na yung tao na pinag-uutusan na may kakayahan na gawin. Kasi lahat tayo, hindi natin lahat kaya ang anumang pag-utos ng Allah. Kung sino yung kaya niya, kaya niya. Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano yung sinabi niya? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ma'amartukum bihi fa'atu bihi mastata'tum. Ano ang ipinag-utos ko sa inyo, ayon sa kaya ninyo gawin ito. Yung hindi nyo kaya, wag nyo gawin. At dito ngayon papasok itong mga pag-unawa dito sa mga 5 mga hatol na mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Wajib. So anong katulad ng wajib ng mga pag-uutos? Sala. Ang sala, lahat ba ay nakakayanan? Ha? Lahat? Masya Allah. Yung bulag nga, yung may sakit nga, dapat magdasal eh. So lahat. Pero minsan, sa mga kababaihan ay hindi nila nagagawa. Pag may dalaw. Alhamdulillah, magpasalamat kayo, wala kayong dalaw. Oh, di ba? Sila, tayo exemption to the rules. Dito yung sinasabi ng mga pantas na ang mga babae ay naksul fil iman wa naksul fil ibadat. May kakulangan, kahinaan sa pagsamba. Bakit? Pag mayroon silang dalaw, hindi sila pwede mag-ayuno, hindi sila pwede magdasal. Tayo mag-aayuno, magdasal sa mga kalalakihan. Ang pag-aayuno, kasama dito sa wajib, di ba? Ang lahat ba inaatasan? Oo, lahat inaatasan. Lahat inaatasan. Pero minsan nangyayari na mayroon exemption to the rules na hindi nila kaya at hindi sila pwede mag-ayuno. Katulad nino, may sakit. Katulad nino, tigulang nakaayaw na hindi niya kayang mag-ayuno. Magpapakain na lang siya. Mga bata na mga Muslim at yung naglalakbay. Allahu Akbar. Musafir ka, pwede mong i-break ang fasting mo. Walay problema, anak. Pagbabae na may buwanan, ganun din. At yung wala sa isip, ganun din. So yun ang sinasabing wajib. Ang wajib, may gantimpala ang gagawin niya na ipinag-utos ng Allah at may kaparusahan ang nagpabaya at hindi niya ginawa na kaya niya itong gawin. Yun ang wajib. Yun ang ta'rif al-wajib. Yun ang ibig sabihin ng ta'rif al-wajib. Okay, mga kapatid? Ngayon, punta tayo sa pangalawa na sinasabi na al-mandub. Al-mandub. Ano ang mandub? Ha? Anong salesman? Ha? Astagfirullah. Sabi dito, ang mandub, huwa ma jaa bihi ash-shar, lakin laysa ala wajhi al-ilzam, binaan ala dhalika al-fahmu, fa inna fa'iluhu yuthabuhu, walakin tariku la yuaqib, mithlu is as-siyam yawmu arafah, wa qiyamul layl. Ibig sabihin ng mandub, unawain nyo lang, ang ibig sabihin ng mandub ay ito yung mula sa Allah na gusto niya pero hindi niya ipinag-uutos. Meron ba yun? Gusto ng Allah tapos hindi niya pinag-uutos? Oo. Kasi kung pinag-uutos niya yun, wajib yun. Di ba? Eh, hindi niya pinag-uutos eh. Kaya yung ibang mga pantas,
ang sinasabi nila dito sa al-mandub ay al-mustahab. Al-mustahab. Kaaya-aya. O di kaya ito yung sunnah. As-sunnah. So anong tarif ng sunnah? Anong tarif ng mustahab? Al-mustahab. Anong ang definition nito? Iisa lang ito, magkakapatid. Si mandub, si mustahab, at saka si sunnah. Ibig sabihin niya, kaaya-aya na gusto ng Allah ng mga extra na gawain na kung gusto nyo gawin, gawin nyo. Kasi pag ginawa nyo, may gantimpala ang Allah. Pero pag hindi nyo ginawa, walang parusa. Walang gantimpala. Subhanallah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Tayo lahat na nandito. Tayo ba lahat ay nagdarasal ng witr? Franco, ikaw oo, naam. Mari siya hindi. Hindi lahat, correct. We have to be frank with ourselves. Lahat, gusto ng Allah na nagbibigay tayo ng sadaka. Lahat ba tayo nagbibigay ng sadaka? Hindi. Kaaya-aya sa Allah na tayo ay mag-ayuno pag Monday at saka Thursday. Oh, nag-aayuno ba tayo? Yung iba, oo. Ahyanan. So, mayroon. Kaya ang paraiso ng Allah may baitang yan, mga kapatid. Hindi dahil lahat tayo ay papasok insyaAllah sa paraiso, ay ibibigay ng Allah na yung gawain ng tao na nagpursigi ng pagsamba sa Allah, pag-aayuno, yung laging pagbibigay ng palitaw nitong kapatid natin na si ano. Di ba? Yan. Itong mga gawain ito, bakit? Lahat ba tayo nagbibigay ng palitaw? No, di kaya mga suman o di kaya itong kape ni Kwan? At saka yung ano ni Ali? Kung sino yung kaya niya, kung sino yung gusto niyang gawin, gawin. At may gantimpala. Pero pag hindi mo ginawa, wala ay problema ba eh. Maayon na siya. Importante na kay niya. Pero napakaganda ng Islam. Kasi sasabihin mo, sana katulad ako ni Brother Nurhaidi na marunong magluto ng palitaw at saka may pera. Dahil kung alam ko rin yun, gagawa rin ako niyan. Na intention mo yun, gagantimpalaan ka na ng Allah sa mabuti mong intention. And this is the uniqueness of Islam. Only by intention, you will be rewarded. Subhanallah. Allahu Akbar. So nakuha yung mandub, al-mustahab. Okay. Ang pangatlo ay ang al-haram. Oh. Ano yung haram? Haram, yan ang alam nyo, mamnu. Mamnuun minasarf. Ha? Mamnu, ipinagbabawal. Nakuha natin, bakit pinagbabawal ng Allah gusto natin? Diba? Bakit gustong-gusto mo yun, tapos pinagbabawal? Kasi, Diyan ka susubukan ng Allah. Kung ikaw ba ay Muslim na tumataliman na sumusuko o sumusurrender. O hindi ka sumusuko, sumusurrender kasi sinusunod mo si nafsul hawa. Sinusundan mo kung ano ang gusto ng sarili. Afara'ayta man ittakhadha ilaha hawa. Nakita niyo ba, sabi ng Allah, yaong silan ang kanilang mga sarili, ginawa nilang Diyos na sinunod nila. Ang taong sinusunod ang kanyang sarili, sariling pagnanasa, sariling kagustuhan ni Satanas, kapatid, magbago ka na. Dahil ikaw ay alipin. At ang alipin ay mayroon Diyos na dapat mo sundin anong gusto niya at hindi kung anong gusto mo. Tama, mali? Bigyan ko kayo ng example. Lahat tayo ngayon, sundan niyo ako. Ipikit ngayon ng inyong mga mata. 1, 2, 3. Sabay-sabay tayo. Bismillah. Napakapikit. Mag-isip ka ng anong gusto mong gawin. Uy, may nakabukas, isada. Nakabukas ang mata mo, bubulkad niya kini ang mata niyan. Tinitignan mo kami, obserba mo lang kami, hindi ka nakapikit. Hindi, wag na natin ulitin, wala na tayong oras. Ang punto dyan, mga kapatid, mayroon kang iisipin na gagawin na haram. Wallahi. Mayroon tayong gusto, laging gusto natin gawin na haram. Pero nandyan ang Islam, ang magpapapigil. Huwag mo sundin ang sarili mo. Huwag mo sundin si Satanas. Yan ang pangpalikaw. Kaya, alhamdulillah, dahil may syariah ang Allah. So ngayon, ang sinasabing haram, baliktaran mo ang pag-explain na sa wajib. Al-haram, ma yuthabu tarikuhu
wa yu'aqibu fa'ilu. Ang haram ay may parusa ang gagawin niya ang haram. At may gantimpala ang tao na pipigilan niya ang haram. Masya Allah. Pinigilan mo yung haram, mayroon kang gantimpala sa Allah. So anong katulad niya? Zina, di ba? Al-qatl, riba, kata nakigarit sa riba. Yung gusto ngayon na, mayroon pa rin daw dito bro, na mga OFW, katulad dati, astaghfirullah wa tubu ilay, nagpapautang, kailangan may 5-6. Wallahi. Mayroon akong naging estudyante noong 2015, sabi niya, Ustad, nag-utang kasi ako, walang-wala, hindi ko alam kasi na haram. Patawarin ako ng Allah kasi bago nga akong pasok sa Islam. So anong nangyari? Nag-utang ako sa kanya ng 5,000 Ustad, tapos ang nangyari itong 5,000 na ngayon, naging 10,000 na sa loob ng 3 taon na ngayon. Bakit? Kasi hindi ako nakabayad doon, dagdag ako ng dagdag, yun, natiway. So, at kaya pinagbabawal nga ang 5-6 kasi ikaw ang kawawa na umutang at itong tao na nakaupo lang, na sige pa rin ang kuha ng kuha. Ano yun bro? Paluwagan, wala kong alam na nakikita na haram. Wala, Ustad. Wala. Tandaan nyo, sa Islam, ang lahat ng mga bagay na transaksyon o mga gawain ay pwede. Maliban na may lalabas sa Quran at saka hadith na nagsasabing bawal. Ito yung mga bawal, may mga dalil sa Quran at saka sa hadith. Di ba? Pero itong paluwagan, lahat tayo nagpapaluwagan dito, wala naman parang kinukuha mo lang parang nag-iipon ka lang. Di ba? Parang paghihiraman. Kasi sinabi mo nga paluwagan ka, nagluluwag-luwagan kayo. Ayan ang problema. Yung paglo-loan sa bangko. Ano sabi ng boss mo? Haram sa Islam pagka-pera. Sabi niya, pagka-sasakyan, pwede. Sabi niya, hindi. Sabi niya, bakit? Ano yung ibig sabihin sa Al-Raji? Haram mga Al-Raji sa Saudi. Sabi niya sa akin. Hindi. Tama yung sinabi niya at yung sinabi mo na pag pera talaga na may tubo, haram. Pero yung ikaw ay kumuha ng utang na sasakyan, utang na kinuha mo na cellphone, na kayo na mahilig ng mga iPhone. Ngayon, kung babayaran mo ng cash, 1,500, halimbawa, o 3,000, cash. Okay lang yun kasi nagkasundo kayo doon at walang haram yun pag-bay. Okay? Pag ano yun. Pero kung babayaran mo sa kanya ng hulugan, tapos magiging yung 1,500, yung 3,000 magiging 3,500, walang problema yun. Ganon din ang sasakyan. Di ba? Ngayon, ang mga sasakyan ngayon, pag kumuha ka utang, ganon, ang laki ng tubo. Pero, ayon din sa ibang mga pantas, ang hukom talaga nila riba. Yung pagkuha ng pagdagdag sa bangko. Kumuha ka sa bangko, umutang ka ng 100,000. Diba? Tutubo yun sa bangko. Tapos, ibinili mo ng kotse. Pero kung dumiretso ka na lang sa kotse, meron, di ba? Pwede. So gawin mo lang, dumiretso ka na lang sa kotse, huwag ka na kumuha ng utang sa bangko para kumuha ng pera. Dumiretso ka sa kotse, sasabihin ng kotse, magkano to? 70,000 real, cash. Wala kong 17,000. Patingin ng sweldo mo, pinakita mo, o sige, itong 70,000 magiging 90,000 sa loob ng 4 years. Yun, sabi ng mga pantas, pwede yun. Kasi yun yung service at saka rin yung tubo nila doon. Allahu a'lam bisawab, pero ang mas maganda, umiwas tayo. Lalo na sa pagdating sa pera na may dagdag. Okay, pagkatapos ng haram, nakuha natin ng haram, dalawa na lang to mga kapatid, matatapos na. Anong sumunod? Makruh. Aha, Masya Allah. Dito tayo papasok sa al-makruh. Makruhun. Anong makruh? Ha? Makruhun. Di ka aya-aya? Di ka nais-nais? Tignan natin. Al-makruh, ma huwa
nahyun anillahi walakin laysa ilzaman bitark walakinahu hatman alal mukallif. Mithaluhu, may mga binigay ito ng mga halimbawa. Ang makruh ay ito yung bagay na hindi ito ipinagbawal. Hindi ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakin laysa ilzaman, at hindi rin ito pinapahintulot. Subhanallah. Naintindihan ninyo? Oy, uminom na kayo ng kape, di ba? Nakuha? Mayroon pang salabat. Al-makruh huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yuaqibu fa'iluhu. Ito yung isang definition niya. Ang makruh ay ma yuthabu tarikuhu, may gantimpala ang hindi niya gagawin. Pag ginawa mo, wala rin kasalanan. Wala yuaqibu fa'ilu, at pag ginawa mo, wala kang kasalanan. Pero anong mas maganda? Iwasan mo kay may gantimpala. Di ba? Doon ka sa may gantimpala. Ang ibang mga Muslim, makruh lang man na, bay, walay problema na siya kay makruh. Hindi naman haram. At wala tayong parusa. So gagawin niya yung makruh hanggang napupunta na siya sa haram. Kasi ang mas maganda, iwasan. Di ba? Ang sigarilyo hindi makruh. Sino nagsabi na makruh? Ay, yung mga mahilig magsigarilyo dyan, ng mga Marlboro. Meron pa bang Marlboro ngayon, bro? Marlboro. Man always remember. Ano ba yung tawag sa Marlboro? Nahalala ko na yun. Oh, mashallah. Man always remember love. Okay, so yun yung makruh. May mga example dito na binigay na mas maganda itong mga ibinigay niya na example. Ano ang katulad ng mga makruh na minsan hindi natin namamalaya na makruh pala yun? Ang makruh, pag iniwasan mo, may gantimpala. Pag ginawa mo, walang gantimpala, walang parusa, pero napapalapit ka na sa paggawa ng haram. Yes. Ang katulad niya, mithaluhu ay asahru ba'dal isya. Pag after isya, may mga tao na nag-uusap-usap ng mga makamudong bagay o mga makasalanan na wala ng kabutihan. Kasama yan. Ang pinakamaganda sa suna, after ng isya, wala ka nang gagawin na matulog ka o makinig ka sa mga lecture o mag-aral ka, magbasa ng Quran, mag-dhikr. Pero yung pupunta ka dyan sa mga bagay na mga magmamarites kayo, delikado yan. Kasama yan. Ano rin ang mga kasama niya? As-salatu bi kashfil atiqain. Subhanallah, aw ahaduhuma. Ito yung pagdarasal sa mga sala na ipinagbabawal. Wal makruh wa ghayruha minal makruhat. Anong katulad dito? Yung pagsasala na ginagawa mo. Mayroon pala yun? May sala na makruh? Ha? Fajr o di kaya after asar. Pinagbabawal yan. Pero may khilaf dyan ng mga pantas kasi may dalil naman na luwag kayong umupo sa masjid hanggat hindi kayo nakapagdarasal. So mamamansok niya yun. Mawawala niya yung pagkamakruh niya. O di kaya yung pagbabawal sa pagdarasal na yun kasi may hadith naman na nagpapatibay na sabi ni Propeta, huwag kayong umupo sa masjid hanggat hindi kayo nakapagsala ng 2 rak'ah. Tahiyatul masjid, di ba? So, mauuna yun dahil yun ay wajib. Kasi hindi naman in-specify ni Propeta na maliban kung maliban kung asar o di kaya fajr. Ibig sabihin general. Kung general ito, ibig sabihin lahat ng waktu. So, huwag kayong umupo. So, maski asar, maski pinagbabawal o makruh, magdarasal pa rin ako. Bakit? Kasi ang pag-uutos ni Propeta ay huwag ako upo hanggat ako ay hindi nakapagdasal. Pero itong ganito na masjid o musalla, masjid ba ito? Musalla. Ang musalla, yun yung lugar na hindi nagdarasal ng 5 beses ng isang araw.
Dito nagdarasal dito lang, duhur hanggang isya. Ang Fajr walay natutulog dito. Maktabi. So ito ay hindi to masjid, musalla ito. Pwede tayong dumiretso na umupo, diretso, walang problema. Alam ko yung iba sa inyo, galing dun sa baba, 2 floor, mayroong pagdala. Pag napunta na rito, gusto na niya maupo. Huwag na kayong maupo, okay lang yun, kasama yun. Okay, mga kapatid, ang pinaka-last ay ang sinasabing mubah. Anong sinasabing mubah? Ha? Masya Allah, kung titignan mo ano. Ano ang mubah? Pinapahintulot, di ba? Pwedeng gawin, di ba? O, sige, anong katulad ng mubah? Ang sabi dito, al-mubah huwa ma la yuthabu tarikuhu wa la yuaqibu fa'iluh. Ang mubah ay walang gantimpala ang hindi niya gagawin at walang parusa ang gagawa. Nakuha ninyo? Hindi, may pagkaiba ito, may pagkaiba. Oo. Oo. Ha? Anong gantimpala? Ulitin mo, Ustad, kay murag kuan man, nakuan ko. Sabi dito, ma la yuthabu tarikuhu. Siya daw yung walang hindi bibigyan ng gantimpala, yung hindi niya ginawa. At yung wala yuaqab, at yung gagawa, ay hindi rin paparusahan. Oh, Luzon, Visayas at Mindanao. Tunay niya, so ay wari. Ha? Anong katulad niya? Ito ang kasama niya, oh. When hada, sawi. Shuf. Al-mubah yusamma al-jaiz. Al-mubah, ito rin daw ay ibig sabihin jaiz. Pwede. Anong katulad niya? Halal. Wa huwa kullu ma tarikuhu syar' al-ikhtiyar al-mukallaf fala yata'allaq amr wala nahyun. Lidhalika mithluhu ityanu zawja fi laylatil al-ittijar fi suq was-siyahatu fil ard والمباح ولكن مبادلة لذلك أما إذا تعلق رمضان في رمضان المتنبع سبحان الله طعام وشرب. شوف, tignan ninyo ito mga kapatid. Ang sabi al-ithnain ma fi wahid wa ghaltan. Hoy, mga kapatid, tignan nyo, last na ito ha. Sabi dito sa mubah, ito daw yung jais na pwede, na halal. Na ito ay may walang gantimpala ang gagawa at wala rin namang parusa yung hindi niya gagawin. Diba? So, anong mga katulad niya? Ang katulad niya ay ang ومن أجل أداه فعله لتمام أمر واجب أصبح واجبا فيصبح شراء الماء وواجب بحق من فقده إلا بشرب وتحصيل الطهارة والصلاة المفروضة وترك المباح قد يصبح واجب إذا أدى فعله الأمر. Yung pagkain, kain ka, mubah, di ba? Kung gagawin mo, okay. Pero pag sumobra yun, nagiging makro. Maano ka na dun. Mikabrag ka. Kami usugatan to. Di ba? Nabusog ka masyado eh. Nagiging makro na yun. So, mubah, kain ka, pwede. Huwag sumobra. Di ba? Oo. Kumain ka. Lahat ng sobra hindi maganda, hindi mabuti. Lahat ng sobra haram. Yun ang totoo. Pati sa pagsamba sa Allah, pag sumobra, nagiging haram. Kasi bid'ah, sumobra eh. Hindi ginawa ni propeta eh. Gumawa ka ng pabago na gusto mong pangdagdag. Bakit? Kasi doon mo nararamdaman. Doon daw nila nararamdaman. Bakit? Ang pagsamba ba sa Allah, kung ano yung nararamdaman mo? Ha? Kung ano yung nararamdaman mo, bro? Ganun ba yun? Hindi. Ang pagsamba sa Allah ay pagsunod. Ginawa ng propeta, gawin. Di ba? Alhamdulillah mga kapatid, nakuha na natin ang patungkol dito at inshallah sa susunod na linggo ay kukunin natin ang Kitabut Tahara. Yan. Yung kitab ng Tahara, kung paano ito maging
pagpapalinis. Okay? Okay, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.